So what's up mga kumagay, back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, quarterfinals, huling battle na re-reviewin natin sa second round or sa quarterfinals ng tournament. So ito, palupit na ng palupit yung mga natitirang MC sa tournament. So waiting na si Snag sa semifinals. Ang makakalaban niya is yung mananalo dito kay Joss vs Good Kid. Pero yung semifinal sa bracket A, Killua versus Blizzard. So magandang bakbakan din yun kasi na-review natin yung Blizzard against Saipa, no? Ang ganda ng pinakitang performance ni Blizzard at pinatunayan niya na deserve niya yung pagpalit or pag-take over niya sa spot ni Jans laban kay Saipa. Then Killua versus Razik, tangin ang laban yan. Wala akong mako-comment doon. Sobrang lakas ni Killua doon. So ayun lang. Then Snag, medyo may kulang sa performance ni Snag sa laban niya sa quarters against Okram. Pero para sa akin, gaya nga sa review ko, na-review ko yung battle na yun, and para sa akin nakuha ni Okram yung panalo doon. Pero ayun, what's done is done, ba? Snag ang nag-advance sa semis. Then ito, Joss vs Good Kid, isa to sa mga inaabangan ko, gaya ng pag-abang ko sa Razik vs Killua na battle. So tignan natin kung anong klaseng battle yung ipapakita ng dalawa. Alam naman natin, Good Kid, malawak, technical, lyrical. Si Joss, ang ganda ng style ni Joss Actually parang parang wala akong nakikitang kapareha niya, diba? Si Good Kid kasi yung pagiging technical, pagiging lyrical niya, ang daming ganun style sa flip top no? Pero si Joss para sa akin kakaiba, no? Unique diba? Pero tignan natin, panoorin pa natin. First time ko pa naman siya mapanood yung sa laban niya kay Garchi, diba? So tignan natin kung ano bagong ipapakita ni Joss dito kay Good Kid, no? So huwag natin patagalin, na-excite na rin ako reviewin yung battle na to. Kaya let's go. Takot ako sa Diyos. Oo, tama na pakinggan nyo. Dahil totoo naman na nakakatakot makinig ako. Last battle, nag-call out ka pa. Okay. Ika'y masyadong aminado. Napeki ka kasi hiniling mong yung tunay na Diyos makita mo. Ang makalaban ako, iyong piniling panalangin. Tatapat ka sa God Kidlat, Diyos! Malilintikan ka sa akin. God Kidlat, Zeus, malilintikan ka sa akin. So Kidlat tsaka Zeus, no? Si Zeus na sa Greek yun 'di ba? Father of kung sa Thor, syempre tatay ni Thor. Pero sa Greek mythology ba yun? Hindi ko alam, hindi ako masyadong fan kasi ng ganun. Pero kilala ko naman si Zeus, no? Pagkabaon, ang matitikman na lalim. Tatapat ka sa God Kidlat, Zeus! Malilintikan ka sa akin. Pagkabaon, ang matitikman na lalim. 1,000 deep, iba yung pull up ko. Hindi honey clip, ito'y lightning hit sa bunbunan mo. Okay. Mabuburuhan to. Talagang solid beat. Biblical livyatan aking force. Na parang Moby Dick. Wadayang nakobi ang godlike. Bawat papel ay holy shit. Habang si Diyos si Mana Santa. Kasi yung pagka-holy wish. Daig! Mo papabasa sa sobrang boring. Galing nun. Weakling, yang pangamoy mahina. COVID, victim, and I God flow with preaching, mahuhulog pati judging. So deep, breathe in, boto nila lulubog sa akin, meaning na the vote is sinking. Sila'y deboto sa'yo. Dapat ka nahagisan ng panyo. Babastusin kita, Diyos. Ako'y walang sinasanto. Tas ka lang natapunan sa bawat bitawan ko. Basurahang ribulto kaya ka binabato. Liisis mo ang hatid ko. Hindi magpa-impress. Panglampaso ang talino pagkat tong liga daming mess. Ito'y baptismo sa faith nyo na dapat nang i-cleanse. I wash the sin, Diyos. Pinapakita ko godliness. Ika'y nagmanifest. Godliness, okay. Sa to. Kaso malabo. Kasi manifest, chance mo manalo. At mo manalo, use your eye and see. Na manipulado ka lang nitong God MC. Diyos-Diyosan mo, invalid na.
Ito'y nakatakda sa prophecy. Ngayon nandito na ang tagapaglikha. Yung form mo pasuna na parang battery. Hinambing sa battery. Kasi putik yan. Wala mo ako pahirapan sa aking daanan. Kaso ko'y kayod kalabaw kaya kang madaling tapakan. Yung tema, bigla... Kayod kalabaw, madaling tapakan. So parang reference na dun, no? Yung bukid, no? Kalabaw na pinang-aararo sa mad, maputik. Madaling, okay, ayos din. Pero litaw na litaw talaga kay Good Kid yung pagiging lyrical niya. Kasi putik yan. Wala mo ako pahirapan sa aking daanan. Kaso ko'y kayod kalabaw kaya kang madaling tapakan. Yung tema, bigla pang nagigsakahan. Di yun basta nagkataon. Diba? Kasi Tama putik ako. kita ginawa, doon din kita ibabaon. Sinunod ko yung patama sa Diyos. Yung angel sagad. Pagkat tinanggap mo na battle ay trap. Ikay tusta sa ground. Auster masya kaya itong pilit na sumasabay sa current wasak. Kung tingin mo sakit ay childish, katay ka pag setong tagas dugo, basag buto, madidinig ang red bone, no crab. Sa pinapakita mong kasinungalingan, aking na-visualize na kahit saan tignan. Vision ko may vicious eyes, iwan tong Diyos ng top tier. Agwat ay million miles, katapat mo yung God Kid na God tier. Kaya nga Jesus Christ. Sabayin Diyos, huwag ka na magpanggap! God tier, Jesus Christ. Ang angas ng laro niya dun. Ayos yun. God tier, no? Na tier, luha, tapos Christ, iyak. Ang galing nun. Tangina. Ang talino nun. Christ! Million miles! Katapat mo yung God Kid na God tier. Kaya nga Jesus Christ. Sabayin Diyos, huwag ka na magpanggap! You can't cross my line. Dahil kasabihan na nagsasaad na God is good all the time! Ang barbara! Okay. Masyadong lyrical talaga si Good Kid. At yung pagiging lyrical niya, may mga times na sa sobrang lawak ng reference niya hindi na masundan, no? Ako, to be honest, no? Sabi ko nga sa inyo, laging sa lahat ng vid ko, no, sa lahat ng vid ko simula episode 1 episode na ba tayo, 550 or 560, hindi ko na matandaan, pero yun, sa lahat ng vid ko, ang description nito, hindi ako professional battle MC or rapper. Gusto ko lang magbigay ng sarili kong opinion sa mga battle na napapanood ko para naman ma-appreciate natin yung mga obra or yung mga verses ng mga battle MC sa underground at sa lahat ng platform ng battle rap, no? So ngayon, yun, to be honest, may mga verses or mga linya si Good Kid na para sa akin masyado nang malawak yun, masyado nang mataas na hindi ko na maabot yun, no? Hindi ko na maabot, no? Isa lang naman akong normal, no? Hindi naman ako siguro pag mga professional battle MC maintindihan yon, pero syempre ako hindi naman ako ganun ka professional sa battle. So ako gusto ko lang magbigay ng sarili kong opinion, and para sa akin maganda yung ginawa ni Good Kid, pero sabi ko nga may mga references siya na hindi ko naabot. Tapos yung iba naintindihan ko naman, nagko-comment naman ako sa mga lines na naintindihan ko, gaya ng Zeus, yung God tier, Jesus Christ, ang ganda ng laro niya doon, pati yung putik, tapos kayod kalabaw, madaling tapakan. So yun yung mga nagugustuhan kong linya. Pero tignan natin kung anong balik ni Diyos. Pero para sa akin yung round 1 ni Good Kid, beatable pa yun eh, hindi pa ganun ka solido yun, kasi napanood ko na si Good Kid sa mga battles niya sa Motus eh. Palag-palag talaga. May mga lines talaga si Good Kid na tumatatak eh, na maganda, na maintindihan mo. Pero dito sa laban niya kay Diyos, medyo sobrang, siguro isa rin sa mga napansin ko, medyo napahaba yung angulo niya about sa Diyos, no? Sa Diyos na Panginoon. May linya pa siya na Holy Week, no? So may ganon. Basta para sa akin
humaba masyado yung angulo niya, no? Parang buong round 1 nilaro lang niya yung Diyos, yung pangalan ni Diyos, yung God, Jesus, basta about sa Panginoon 'di ba? Doon lang umikot yung round 1 ni Good Kid, 'di ba? So ayun, tapos ano na lang siya doon, puro branches na lang ng mga punches sa pangalan, no? Pero ang hirap i-explain ng round 1 ni Good Kid, pero to make it simple na lang, may mga lines si Good Kid na okay, may mga lines na hindi, may mga lines na tumatama kay Diyos, may mga lines na hindi. Yung mga lines na tumatama kay Diyos, para sa akin hindi siya ganoon kabigat, kayang indahin, no? Kumbaga sa suntok tumatama yon, pero kayang indahin yung suntok na yun, hindi kayang mang knockout or what, 'di ba? So ganun yung dating sa akin nung round 1 ni Good Kid. Maganda yung mga laro niya, maganda yung mga wordplay, litaw na litaw yung pagiging lyrical, pero medyo may nakulangan ako sa mga haymakers. Solid na linya, no? Yun yung mga napansin ko. So para kaya sabi ko sa inyo, yung round 1 ni Good Kid, para sa akin beatable pa yon. So pakinggan natin si Joss dito. God is good all the time! Unang Barbara kay Diyos, let's go! Ang sarap sa pakiramdam! Parang Yossi after sex. Galingan mo mag-line up Rayan, dapat Good Kid na yung next at Good Kid nga yung next. Dili ka mabiro. Unang kalaban, malaki katawan, ngayon ngipin pang kuneho, pero kahit ipitin di mapreno, tsak na masisindak madedo. After Garchi, Good Kid, edi Gigi ang pareho! Ayos, ang ganda nung unang setup niya doon sa galing. Garchi, Good Kid, Gigi pareho. Nice. So maganda yung umpisa niya. Nakapag-set agad si Joss ng level kung paano niya i-start yung round 1 niya, no? So dapat hindi bumaba sa ganung level yon, kasi naging malakas yung umpisa niya. So tignan natin. Kamusta kuneho? Anyway, si Joss, nakita ko pala siya in person nung event ng Motus nung November 18 yon, sa Sinag 2, no? Sa ano yun? Basta Sinag 2 event, yung Lip Cram versus Supremo, yun yung event na yun. Nakita ko si Joss doon. Ayun, nagkausap kami, pero yung time na yun, syempre hindi niya pa ako pinakilala ko ni Boss Rayan sa kanya, pero yung time na yun hindi pa niya ako kilala, kasi syempre ito pa lang yung time na marireview natin yung FRBL 1 Up 4, diba? So sana magkita ulit kami ni Joss sa mga susunod, then makapag-usap about sa mga battles, diba? So let's go. Ngayon mararanasan mong matulak mauga sa katutak na tula para sa banu patumura. Lalampas ka, malabo yan. Ngayong ako nakatungga, ang tanging mag-a-advance lang dito ang ngipin mong nauuna sa mukha. Ito ang lunas na tula para dito sa matabang batang di na huminto sa agat. Diyos ang magpapaimpis dito sa obispong kaharap na matalisong pagkat di mo masabi aking mga plano na malagim. Kaya tong feeling anointed one na santo papatayin o'y wala kang dating. I'ma fuck you till you love me, walang ititira dyan. Hanggang ibigin nyo ako ng higit sa lahat, ito'y tindig sapagkat di na kami maluloko ng mga linya mong pambobo. Tulad ng binitaw niyong todo nung laban niya kay Apollo, nagbanggit siya ng mga bagay sa kalawakan. Tapos ang tawag daw dun, exploration. Puro boses lang naman tong feeling master ng round. Dapat pinagana mo muna bumbilya mo bago bumoses dahil like travel faster than sound. Akala mo naman, may maluloko ka pa po, sir. Yung nabanat niya na bars ay nakuha lang sa Google. Puti ka madaya. Nagagaling-galingan kaya yung crowd na de-delay. Ginatasan yung Google everyday. Kaya anong milya yung agwat? Ulul baka Milky Way, pero wait. Alam niyo ba paano niya tinapos? Tang ina, wasak. Kaya yung crowd na de-delay. Ginatasan yung Google everyday. Kaya anong milya yung agwat? Ulul baka Milky Way, pero wait. Alam niyo ba paano niya tinapos yung Alam niyo ba paano niya tinapos yung lame activity? Naggaling-galingan, nagbanggit pa ng theory of relativity. Relativity? Ayan na ba yung matalino, Repa? Eh pati si Mike Cosa na pa-ouch.
nagpapanggap na Ingleserong mga bobo mag-pronounce. Dapat bumounce ka na din. Ganyan Tang ina, wasak. Ganda nung power ni ano dito. Ganda nung stage presence niya, ganda nung energy niya, ang ganda nung level niya. So sabi ko nga, nakapag-start si Joss ng malakas na nakapagsabi natin nakapagpundar siya ng ganong umpisa. So kailangan hindi bumaba sa ganong level yung round 1 niya. And ayun, nakikita natin dito tumataas pa ng tumataas. So galing. Repa? Pati si Mike Cosa na pa-ouch. Nagpapanggap na Ingleserong mga bobo mag-pronounce. Dapat bumounce ka na din. So ang ganda nung reference niya, no? Kanta ni Mike Cosa yun no? Nakalimutan ko lang kung anong title. Ewan ko kung Bounce ba yun, kasi nabanggit na ni Joss, no, Bounce. So nakalimutan ko kung anong title, pero dati sina-soundtrip ko yun yung mga kanta ni Mike Cosa. Ouch! Nagpapanggap na Ingleserong mga bobo mag-pronounce. Dapat bumounce ka na din. Dapat bumounce ka na din. Ganyan ako sa Angel pag natakil, Manning Payton. Siya'y feeling pro sa mga announce, tanga naman sa pronunciation. Favor! Mag-say ka na ng grace para ang panalo ay accessible. Tsaka mag-pray ka ng mag-pray na yung kalaban mo ang Predator. Gusto mo na usapang Apollo? Will I get rocket here? And the steel gon' blast as I put cover in my face in some Elon Musk. Galing, gagi. As I put cover in my face in some Elon Musk. Pagkabaw sa pulyong mid, di na makalakad ng maayos. Pagkabaw sa pulyong kid, patay si Kian De Los Santos. Kaya, wamos racket pa. Ito ay Teslang Matic. Di ako totodo sa tangang uhaw na sa papuri, tangina. Di rin ako dependent sa gasolina nyo, tao'y driven mag-isa, pilit ng written yan, di ba? Habang respeto ko nakukuha, earned not given. Ang ganda nun. Nasilip nyo ba yung linya ni Joss doon? Tesla, gasolina, tapos driven mag-isa. So, yung Tesla na ano yun na sasakyan. Sa pagkakalam ko, hindi kailangan ng gasolina doon, no? Tapos alam ko may autopilot din yun, kaya drive-in mag-isa. So ang ganda nung laro ni Joss doon, kung nasilip niya man yung linya na yun. Di ako totodo sa tangang uhaw na sa papuri, tangina. Di rin ako dependent sa gasolina nyo, tao'y driven mag-isa, pilit ng written yan, di ba? Ayos yun. Habang respeto ko nakukuha, earned not given. Just the tip of the iceberg, hindi na uubre ang knowledge mo pang surface level. Ako yung in fairness better. Sa totoo lang, men, grabe ba? Sa chest siya ginulangan hanggang di niya namalayan na mati na, tangina! Unang battle ko no remorse, di napapalpak sa... Mati na. So, narinig ko na yun sa ibang battle, yung chest, tas mati na. Narinig ko na yun sa iba. Sa totoo lang, men, grabe ba? Sa chest siya ginulangan hanggang di niya namalayan na mati na, tangina! Unang battle ko no remorse, di napapalpak sa data. Parang yahoo lang sa... Unang battle ko no remorse, di napapalpak sa data. Aking baon parang... Unang battle ko no remorse, di napapalpak sa data. Basta pangalawang battle ko ay Red Doors, ito maglalaglag sa bata! Hilig ng gaya, makapala na porkit malaya. Mga barang kala may saysay ay galing lang ang lahat sa panday. Malala pagkasaki na sama, tsaka na malagim kanya matatamasa. Sa taga nagasaki na hasa, kaya itong bata sa akin nag-ahasa. Kasi ginagaya niya si Blacksmith. Ito aking na vision, di yan totoo na black, temporary restriction. Tang ina. Pawi! Walang ba good kid? Pawi! Walang ba good kid? Let's go! Tang inang yan, overtaken. Ayun ang yun ang una kong word na naisip dun sa banggaan ng round 1. Overtaken, no? Joss overtook the round 1. Tang ina, kinuha niya yung round 1. Tang inang angas, men. So, nasa quarters pa lang tayo, pero looking forward na ako sa finals na Killua versus Joss. Nakikita ko na kung anong klaseng battle yung mangyayari sa finals, kasi
napanood ko na si Kilua twice. Si Joss, ito pinapanood ko siya pangalawang beses ko na rin siya mapanood dito. Tangin ng bakbakan sa finals for sure. Ang ganda nung ang ganda talaga, men. Wala akong masabi. I'm expecting more sa semis sa finals ng battle na to. Joss, okay. Solid na performance. Sabi ko nga, kinuha niya yung round 1 sa pamamagitan ng hindi pilit na mga suntok, hindi pilit na pagkuha sa crowd reaction, hindi pilit sa execution ng mga bara. Natural lahat yon, and para sa akin sobrang ganda nun. Yung mga wordplays, palag yon, pasok yon. Although may mga narinig akong linya ni Joss sa ibang battle na yung mate na, yung sa chess mate na, meron pa akong isang narinig na linya si Joss na narinig ko rin sa iba. Pero parang 2 linya lang naman ata yon na narinig ko sa iba, pero the rest solid yon. So round 1 ni Joss, grabe yon. Ang ganda ng energy niya. Sabi ko nga, umpisa pa lang nakapag-set na agad siya ng standards na dapat ganito yung maging aura or maging power ng buong round 1. So if or once na bumaba siya sa ganon, hahatakin na yun pababa, no? Pero ang nangyari, pagka-start niya, malakas na agad, then hindi na siya bumaba doon, no? Tumaas na ng tumaas yon hanggang sa naging kaabang-abang na yung mga lines na sasabihin niya, nabaliw na yung crowd, yung mga wordplays tumatama na, pumapasok na, dumidirekta na kay Good Kid, yung line marking, yung style. That's it, no? It's superb, no? Superb na performance yun para kay Joss. Si Good Kid, nasabi ko na kanina, lyrical, litaw na litaw yung pagiging lyrical ni Good Kid. May mga references siya na naintindihan ko, may mga references siya na hindi, may mga references siya na nagustuhan ko. Maganda, pero most of his lines sa round 1 is parang nag-focus siya sa Diyos, Panginoon, Christ, God. Doon umikot, 'di ba? Kung napansin nyo, kung papanoorin nyo ulit, doon umikot yung round 1 ni Good Kid. So feeling ko medyo nagkulang sa angle si Good Kid dito. Si Joss, iba-iba yung atake, no? So punches, lamang na lamang si Joss doon. So it's a 10-8 para sa akin. Powerful na round 1 para kay Joss. Inunahan niya si Good Kid, then iniwan niya, no? Pagka una niya kay Good Kid, iniwanan niya sa in terms of punches, eh. So 10-8, lamang na lamang si Joss doon. So let's go round 2. Let's go! Pawi! Walang banat, Good Kid, let's go! Pilit daw yung GK. GG, good game. Kung itong batay rich, tawagin mo kung Bruce Wayne. Pangalan nito, Justin. Wow! Mbiber! Kaya pala patok sa mga no-brainer. Hoy, line fighter! Napiling technical. Umaastang kamay na bakal for kayong ibang lines. Still sa international. Legit yun. Ikay typical na fake as sa rap game. Yung binali mo kay Jesu. Yung tug sa pader na parang kami-hami-ha. Lane trash at walk play. Tinagalig mo lang yung bars ni Tay. Rap kay Bastay. Aray. Walang-wala na ba? Ang lupit niya ito mag-remake. Cancel ganong atake. Kaya yung kami-hami-ha, tama lang i-wave. Not counted. Total, wala kang bilang sa laro. Kuha lang sa net yung URL ni nakawan mo. Aray. May suntok yon. Malakas yon. So, tignan natin kung anong bawi ni doon ni Joss mamaya. So, tignan natin. Go! Para po mo! Sa kano, nagpasakop at kumopya. Pang foreign na yung aura. Amoy ang kolonya. Kaya resulta, kulang-kulang na. Mga banat mong rich. Pero proud yan si Tanga kasi pito-pito daw siya, Mala Doncic. Oh shit!
weirdo nito. Boy, mong gago ka! Doncic, 7-7. Hoy, luka-luka! Okay. Kahit uminom ng 7-7 na herbal, di ka nagagaling at lalakas. Diyos, di ka phenomenal kahit maging taga-Mavs. Wala Doncic Okay. ka lang umangal na sa foul length ang dalas. Kaya tawag ko sa 7-7, double technical kasi tunaw na sa match. At di ba magpupulis ka? Ang bihirang angas. Samantalang ang lakas magdumo kanina sa labas. Ano, dedenay mo? Dedenay mo? Gagotos ka na, baliw! Kasi di ba sabi mo kay Armstrong ay kay Diyos pag nakadiyo? Tutuyawang sa bisyo, galawang bugok naman. Sa battle na yun, wala siyang sinabi. Panay to choke, mang-mang! Buga ng round, suntok sa ban! Pag-flex ng MJ sa Armstrong, dila na paurong, tamang moonwalk na lang. Wow! Billy Weeds Earth Day! Yung ganong move, illegal. Criminology na nag-MJ, aba, smooth! Criminal! Let's go! Let's go! Let's go! Ayos yung mga Ayan. wordplay niya. O, Deng! Meron akong naisip na ideya. Pag nilabas niyo yung battle namin, tag nyo sa buhos yung PNP at PIDEA. Malas mo! Pag napanood nila to, lagot ka na. Tipong di ka na hanggang-graduate, talo ka pa! Yung pagdataw mo sa battle, dapat di mo yung sinasabi. Alam mo, Diyos, minsan, ang bobo mo palagi! Minsan ang bobo palagi. Hindi totoong kritisismo mula sa akin. Kasi yung weeds na hinihits mo, sa bibig mo na mismo nang galing. Siya'y salungat sa kanyang nais. Tang-inan, lakas. Sablay sa natahak na landas. Kaya tong Diyos na magpupulis, di bagay, alagad ng batas. Sa aking bars, wala kang takas. Yari ka, namnamin mo sarap, dama ang taras paghiwa. Kahit tanong mo pa, sa puki ng ina mo, iba aking tabas ng dila. Mark my words, makinig ka. Nandito na yung bagong Panginoong bata sa liga. Orang ba na Diyos? Let's go, laban to! Okay, mas okay tong round 2, no? Hindi gaanong malalim, hindi gaanong technical, hindi gaanong lyrical yung atake ni Good Kid dito. And para sa akin, mas effective si Good Kid sa ganitong atake lang, no? Yung hindi masyadong malalim, no? So, yung round 1 kasi medyo ano talaga eh. Para sa akin, litaw na litaw yung pagiging lyrical niya, yung pagiging technical niya, yung mga malalalim eh. Litaw na litaw doon. Pero pagdating dito sa round 2, parang nabalance niya yon, no? So, mas nagustuhan ko tong round 2. Ang ganda ng mga laro niya. Yung Neil Armstrong, napamoonwalk na lang palabas. Tapos, Bill, ano yun? Sa MJ. Tapos, ang dami niyang mga ano dito na quotable na naging linya. So para sa akin mas okay ito, mas malakas to. Kung magiging kaparehas ng round 1 ni Diyos yung magiging performance niya dito sa round 2, possible na dumikit to kasi mas malakas yung Good Kid dito sa round 2, no? So ang ganda nun. Nagustuhan ko yung performance ni Good Kid sa round 2. Di ko lang ma-mention yung mga lines ni Good Kid eh, pero syempre iniintindi ko, ina-absorb ko yung mga linya ni Good Kid. Para sa akin mas powerful yung round 2 ni Good Kid compare sa round 1 niya. Mas effective. Sabi ko nga sa inyo, mas effective si Good Kid sa ganitong atake, no, kaysa dun sa round 1 niya na para sa akin masyadong naging seryoso, masyadong naging technical or lyrical. Medyo hindi ko trip yung ganong atake ni Good Kid eh. So mas gusto ko yung ganito. So kalat yung angulo niya dito, unlike sa round 1 na umikot lang sa pangalan ni Diyos. Doon kalat yung atake niya, angles niya kalat din. So mas gusto ko to, mas powerful to. So Diyos, pakinggan natin. Mahirap na assignment yung round 2 para kay Diyos, pero let's see. Yun na yung tumo. Walang kwenta. Bata, batas, kinuha mo kay Lanceta. Ano mo? Yun na yung round 2. Nagustuhan ko yung atake kasi ni Good Kid about dun sa ano eh. Although hindi ko alam yon, yung about dun sa nakaw na linya, yung Steel International, lakaw sa URL. Ang ganda nung laro niya dun, 'di ba? So para sa akin ayun yung nag-set ng
ng power, ng level, ng standard ng round 2 ni Good Kid, and na-maintain naman yun. So malakas yun para sa akin. Ang ganda nun. Although hindi ko alam yung linya na sinasabi ni Good Kid, pero kung paano niya dineliver yun, mapapaniwala ka talaga. So yun, props kay Good Kid doon. Batas, kinuha mo kay Lanceta. Tangina mo. Yun na yung round 2. Tangina yung pagka-feminine sagad. Ngayong round 2, isisiwalat ko na everything lahat. Steady ka lang, Brad. Siguradong magdidilim agad sa sasabihin ko, G, magiging sensitive balat. Itodo mo naman. Yung pag walang nagre-react sa rhyme mo, matutumalan ka, pre. Nirime mo ba naman yung patay? Sa babang luksa. Tingin mo mabubuhayan kami? Mabubutasan kami. Etong ayaw daw sana di-distract, pero yun din ang ini-endorso. Ayaw niya nang may sumasabat, hindi daw siya religyoso. Pero seryoso, tanong lang. Bukod sa gustong... seryoso, tanong lang. Bukod sa gusto mong yurakan ng punto, ba't sa tuwing mag-i-spit kalaban mo, lagi mong hinuhulaan yung dulo? Para kunwari matalino ka? Sige nga, gawin mo sa akin, alamin mo tahian ko kosa. O baka ending lang alam mo, hindi mo kami mabobola. Ayan si Tropa! Ayan si Tropa! Pilit ending lang alam mo, hindi mo kami mabobola. So yung ending na tayaan yon. Okay. Hulaan yung multi. Feeling hari ng tugma, ulul, hindi ikaw si... O kita nyo na, dapat dito hinahataw ng sagad. Maglalaban pa lang tayo, yung linya ninanakaw na agad. Hanggang madaling araw sa siya. Maghahabol, hindi ikaw si... Tangina nun. Naglalaban pa lang tayo, yung linya ninanakaw na agad. Puta, and lupit mo dun, Diyos. Gusto ko yun. Gusto ko yung parang first time kong makarinig ng ganong linya. Galing nun. Alam mo, hindi mo kami mabobola. Ayan si Tropa. Ayan si Tropa. Pilit hinuhulaan yung multi. Feeling hari ng tugma, ulul, hindi ikaw si... O kita nyo na, dapat dito hinahataw ng sagad. Maglalaban pa lang tayo, yung linya ninanakaw na agad. Hanggang madaling araw sa silya. Maghahalaw ng rima. Pag wala nang makita, magnanakaw ka ng linya, yung siko na wordplay. Palihim niyang inangkin, lupit ni Far. Porkit di napansin yung siko, umulit pa ng siko, matawag lang na technical. Yung ice na wordplay, mata at yelo. Mapapasabi ka na lang na, ay shit, banurin. Sa akin makakakita kayo ng bago when I lead the movement. Pati yung pangkat ni Mot, nilunok ng buo. Mga linyang pinukol, sinuksok ni Bugok. Yung linyang cut ay binakat, kinuha ng ulul. Ako cut ko, di magagaya, gupit ni Kim Jong-un ang nukor. Kaya sige, gayahin mo. Kahit alam mong sa dulo, ay kay patay na ko po. Ang sarap mong batohin ng kabaong na may bangkay sa loob. O ano, linya mo yon? Ulul sa jakong Oo, tama. Sabi ko na nga ba, parang narinig ko eh. Parang narinig ko na eh. So, linya nga ni Good Kid yun. Ulit binitawan! At ulo ay kay patay na ko po. Ang sarap mong batohin ng kabaong na may bangkay sa loob. O ano, linya mo yun? Ulul sa jakong inulit binitawan! At least ngayon, alam mo na pakiramdam ng manakawan! Nanakawan, oh! Baka magkaso ka, sorry. Baka magsumbong ka sa tropa mong abogado /akorni, isa sa bodega na solid. Sunod sa bibig hanggang masabi niyong pwedeng maasahan yung punch. Hanggang magkapusan ng gam, dating pulang gilagid, mangingitim, total yung tropa, yung antonym. Yung corny na attorney, na kung umasta mata pobre. Ululo student din ako, pre. Makikita yung di pa yung hubog pag nag-battle na kami sa korte. Dapat sa inyo ikarote. Magbabanggit lang ng correlational words. First, makikita mo hindi pa yung hubog pag nag-battle na kami sa korte. pobre. Ululo student din ako, pre. Makikita yung di pa yung hubog pag nag-battle na kami sa korte. Dapat sa inyo ikarote. Magbabanggit lang ng correlational words. First na, talagang LT si Doming. Pero kung ganyan evolution ng written, di nakikita itong BL. Di na makakapag-MD si Odeng! Coach! Coach! Sabi niya kay Anthony, yung scheme mo, IC. Kung di ba naman weirdo, tanga. Kaka-IC mo, mamaya nasa ICU ka na sa malayuan. Shit! Sa malapitan, AKN. Etong Good Kid na bata, hindi ko bibabyin. Ayun, alam nyo na yung difference. Kung gusto nyo pa ng sample, pwede namang pagbigyan. Kung usapang bigat lang, ako yung mas matimbang na wingman sa kaka-daydream. Mas matimbang rin I go ape shit. Kahit mag-weightlift pa ng mag-weightlift, itong si GK walang KG. Kung mananalo ka, maybe. Kung makakaahon ka, day 3. Kahit... Galing! Wala na ako masabi. Inunahan na naman niya si Good Kid dito. Ang ganda ng laro niya dun sa
weight, tapos walang kg, kilogram. Ang angas po siya. Mas matimbang rin ay go ape shit. Kahit mag-weightlift pa ng mag-weightlift, atong si GK walang kg. Kung mananalo ka, maybe. Kung makakaahon ka, day 3. Kahit laliman mo ng laliman, kung yung kalaban mo, maybe. Malalim mo mababaw, tandaan. Shit. Lahat ng susugod lang nos. Ang magtutunog bastos dito, masusunog lang boss. Tiyak na mabubulok kanyang mabubuo tantos. Tigasan man iyong ulo, wala nang tutugon dyan, cause paano ka magiging good kid kung di ka susunod sa Diyos? Ulimbana, good kid, let's go! Paano ka magiging good kid kung hindi ka susunod sa Diyos? Tang ina nun. Yun yung pinakamagandang linya para sa akin na binato ni Diyos, at ang ganda nung niya doon, ang ganda ng pagkakalugar niya doon sa linya na yun, no? Kasi pwede niya naman ilagay sa gitna yun, 'di ba? Pwede niyang ilagay sa gitna 'yon. Pwede niyang ilagay sa unahan, pero doon niya nilagay sa dulo as ender. And napakaganda nun. Fuck. Solid, men. Solid. Actually wala na akong ako masabi dun sa mga punches, mga punchline na na binitawan niya kay Good Kid, pero mas na speechless ako dun sa ender na binitawan niya. Tangin ng lupit nun, pre. Wala akong masabi talaga. Tangin na tumatakin sa akin, no? Paano ka magiging good kid kung hindi ka susunod sa Diyos? Ulit. Tigasan man iyong ulo, wala nang tutugon dyan, cause paano ka magiging good kid kung hindi ka susunod sa Diyos? Ulimbana! Tangina. Pwede bang yung expression ko na lang, ayun na lang yung mag-explain sa lahat. Grabe yung Diyos, yawa. Ang lakas nun, pre. Wala na ako masabi. Tangina, 10-9. Score na lang, 10-9. No, mas malakas yung round 2 ni Good Kid compare sa round 1 niya. So, bibigyan ko ng 9 points yun. Mas kalat yung angulo, mas tumatama yun kay Diyos. Mas maganda yung pagkaka-execute, angles, references okay. Unlike sa round 1 na sabihin natin naging lang yun, na naging one-sided lang, naging one-dimensional lang. Pero yung round 2, ang dami nun eh. So, para sa akin, round 2 ni Good Kid, mas malakas. Kaso, yung round 2 ni Diyos, grabe. So, yun lang yung masabi ko, grabe. Napakaganda ng execution, ang ganda ng mga choice of words, punchlines, haymakers, wordplays. Galing. So, it's a 10-9. Dikit man, pero grabe yung pinakitang performance ni Diyos. Ang lakas nun. Yun lang masabi ko, ang lakas nun. So, 20-17. 3 points ahead si Diyos. May round 3 pa. Tignan natin. Good kid, let's go! Laban to! Boring ng banatan! Eyelid, ganun talaga pag talk niyang kalaban. Tapos pa na yung line, Mac. Talagang katulad ka lang ng iba. Dapat sumayaw ko lang ng Cebuana, total panay ka rin sita. Third round! Damin mo huling pagpapahirap. Hinanda ko last suffer. Ikaw ang alay na prey sa nangyayari na mass murder. Genocide ang dating. Kanyang pagkataong ubos. Yung Diyos naging Diyos na parang Holocaust. Ito ang manama sa limuot. Tsak natatatak, wala kang ligtas hanggang pagtulog. Pinapakita ko lang ang dulot na yung hinahangad ng dream match isang bangungot. Tagatang apoy ang pang susunog. Mula sa hubog mong loob, matutupok, mahuhulog pagkalunod sa aking isip. Dulo ng buhay na rating. Sobrang deadly ng deep thoughts, pati nga Diyos, patay sa lalim. Anak ka ng pati. Pating nga Diyos. Ayos. Diyos na yun, kung nanonood kayo ng movie, pating yan eh. Yung Diyos na Di ng deep thoughts, pati nga Diyos, patay sa lalim.
Anak ka ng pating! No shit lang, kweta ka. Sabi niya kay Garchi, ililigaw ko na tong pusi kasi si Gar, field ko ang pinasok. Doon ko na pagtanto na corny at mema siya. Kasi kung si Gar, field mo ang pinasok, gagos mo, king area ka! Nakas magpausok, king ina! Okay. Kakaiba. Galawan nito sa wordplay. Umi-apex yan. Biro nyo yung kajente. Ginawa niya magpaka-gentleman. Pinagsama mo yung kajente at gentleman. Wordplay! Hassle ang lame na! Magpaka-gentleman? Ibinabastos mo na si Apex? Parang hacker ng page niya! Tapos ako sasabihin yung pilit, ikaw nga, bobong makata! Alam mo lang yung cut words pero di ang double ang tanda! Yung mga laro mo sa bata, ilang beses na yung ginamit! Pinatunayan mo na na basic ka mag-name flip at kalibel mo lang si Razik! Ito nagpupulis, lumabas na cheap kasi bigay ng goods quality. Tugmang bit-bit pang high-end. Kaya kulang ba tong Revin 99G? Kung I keep it 100. Sa aking bars, talsik! Itong tududunok ng personnel ng taga-baras. Manggagaya ka literal. Style mo mimic lang. Halatang typical. Kinukopya si Rufian sa Bagiging Beach International. Apelido ata nito, Bracken. Kasi si Josie P ng taga Rizal. CP ng taga Rizal. Tapos feeling top tier. Top tier na low class. Masyadong noob yan. Tapos feeling Rufian. Eh, ang dami mong butas. Kitang-kita naman, sira na tuktok mo. Tapos kinokopya si... Okay, medyo bumaba yung... Biglang bumaba yung level ni Good Kid dito. Ewan ko kung nag-joke ba siya, nakalimot ba siya, or freestyle ba yun, pero nawala sa meta si Good Kid, nawala sa metro bigla. Tapos kinakabisa si Rufian. Ceiling sa ulo. Gusto mo ma-hit yung mainit na ceiling? Kain kang ceiling na buyo. Sa wordplay, ikaw yung level 1 na MJ. Michael John na pinahina. Kaya gamit ceiling, labuyo, MJ yung sunod na skema na tali na. Sa ceiling anghang kaya tong MJ lalabas dila. Di kay nakabitin na triple yung pagdudusa. O pare, bigti ka na tila gumbusa. Pataas kitang hinatak. Tipong dulo, kita mo na. Pinakanas ko sa yung 1-up, pero di ko pinakuha. Halimbawa kay Joe. Okay, bumaba yung second half ni Good Kid. Maraming flaws, no? Nawala sa meta, isa yun sa mga napansin ko. Nawala siya sa rhyming eh. Hindi ko alam kung nag-freestyle ba siya, ad-libs ba yun. Not sure kung ano nangyari sa bandang dulo ni Good Kid. Pero although nakabawi naman siya, yung wordplay niya dun sa anghang na maanghang, tapos anghang na nakasabit. 'Di ba? Pero hindi enough para ma-cover yung flaws na nangyari sa round 3 ni Good Kid, and sayang kasi akala ko pataas na yung pataas na yung energy, pero anong nangyari, hindi naging pataas yon. Pagdating sa gitna, yun na yung peak yun na yung peak, pataas na, kaso biglang nadapa, tapos nahirapan na bumangon si Good Kid doon kasi patapos na yung round niya. So sayang, yun lang sabi ko, sayang kasi andun na tayo pabawi na 'di ba, palakas na, kaso biglang nadapa, nagkaroon ng stumble, nagkaroon ng flaws, sayang. So yung round 3 ni Good Kid parang nangyari sa round 1, no, parang na maraming kulang na doon. So para sa akin, strongest round ni Good Kid yung round 2, pero round 1 and 3 magka-same, no, same level yun. Energy, execution medyo matagal, no, matagal din yung mga suntok, hindi rin naging ganun ka-effective. Yun yung mga napansin ko. So score na natin yung round 3 ni Good Kid. I'll give it 8 sa kanya. Nakabawi naman si Good Kid kahit papano, pero hindi yun enough para matakpan yung butas na nagawa niya, nangyari doon sa performance niya doon sa round 3. So 25, I think that's 25, tama ba? So 25 points para kay Good Kid.
20 si Joss sa rounds 1 and 2. 5 puntos para tumabla, 6 points para manalo, 10 points to dominate this battle. Let's go! May grupo silang karambit na dinaig pa sa pagkasquatin yung 3G. Yo. May grupo silang karambit na dinaig pa sa pagkasquatin yung 3GS at mga tito. Paano? Kasi 3 silang lalaking nagsalo-salo sa platito! Patay gutom! Ngayong ako pa nakalaban nyo, wala kayong sasaingin kanin. At kahit may tulong pa ng platito, wala kayong kakainin sa akin kasi pangalawa ka nagdudurugin. Ngayong galit ko di na makontrol. Yung Diyos-Diyosan yung si Jesu ginawa kong apostol. Kasi mata sa top tier para magtago sa liga na to, yun ang punto. Pesa ko na doon, Hirasik! Yung Diyos-Diyosan yung si Jesu ginawa kong apostol. Hirasik! Ang mata sa top tier para magtago sa liga na to, yun ang punto. Pesa ko na dumayo dito, Rasik, para pugutan ka ng ulo. Ikaw di ka natututo. Tuwing laban niya, ikaw yung taga-hoo! Pes pagkatalo niyan matitiyak. Etong astang namumuno sa kakahuyan masisibak. Speaking of sibak. Let's go. Speaking of sibak. Sinipak na to ni Class G pagtapos expose pag nanakaw minutes reel. Tangina ang title kasi ng tour na nyo, pedestal. Hindi pedestal. Now let's get real. Sibak-sibaking tong bata ang aking kaso pedophile. Tinalo siya nung class nung binanat niya yung verse niya na genocide. Aking G, no side. Genocide, ginawa mong genocide. Ang tatas! Nagbabars! Laban ni sa pedestal 1, yung Class G vs Good Kid, na-review ko na yun. Pwede nyo panoorin kung gusto nyo. Or kung yung mismo battle gusto nyo panood, Motus, punta kayo doon. Motus Battle League. Punta kayo doon. Alam mo ano masasabi ko sa genocide verse mo? Holocaust! Tulol! Tapos, ay one trick pony. Itong OA maglakad. Wala na siyang ibang kayang gawin kundi mag-wordplay, magdamag, magka-catwords all day. Feeling tinik na siya rito. Siya ay masagana sa wordplay, pero gipit sa estilo. Mag-improve ka naman, bitch. Bumuo ka ng bago. Maging good ka naman, kid. Sumunod ka sa payo. Kukurot ka lang, gago. Kaya huwag mo sabihin sa akin na 2017 pa lang ginagawa ko na yan. Baka bigyan kita ng isa sa bunbunan. Eh hanggang 2023 naman wala kang ibang natutunan. Ibang kalahuman. Mag-wordplay. Mag-wordplay. Talagang manonood ka puta. Kaso bago ibitaw yung punchline, nag-autobots ka muna. Kasi ito malamanin pa kayo sa punch. Ito malapakyaw pag sa punches. Eh di masisiro ka, gago. Di nauubra yung malapakyaw mong punches kasi meron ng bago. Pacquiao kasi meron ng bago. Okay, yung Casimero na laro na wordplay, pasensya na Diyos, pero okay yung pagkakagamit mo, nagustuhan ko yun, pero narinig ko na rin yun sa ibang battle, no, yung Casimero na laro dun, Casimero bago. So narinig ko na rin sa iba, hindi ko lang matandaan kung kanino, pero props, nagustuhan ko rin yun, nagustuhan ko pa rin yun, even narinig ko na sa iba yung naging dating sa akin nun. So props kay Diyos dun. Ito malapakyaw pag sa punches, eh di masisiro ka, gago. Di nauubra yung malapakyaw mong punches kasi meron ng bago. So sa mga hindi kilala si Casimero, si Janriel Casimero, si Cuadro Alas, diba? So kumakampanya yun sa super bantamweight, sa boxing. Wala siyang titulo ngayon kasi natanggalan siya sa bantamweight, no? Kasi nag-overweight siya. Tapos ang daming beses na naudot yung mga match niya. Tapos basta marami, no? Hindi ko na ikukwento dito. Tapos ayun, umakyat siya ng division, super bantamweight. Ka-division niya si Naoya Inoue ngayon na undisputed sa super bantamweight, no? So yan. Ito malamani pak, di ko to uurungan. Ako ipo yung lulan. Pag tama ng kamao, ito kamao. Ngayon mo ako tulugan. Kupal malamani pak. Kupal malamani pak. Wow! Eh wala nang chance to. Pero pag ako naman ipak, yaw na parang martial law. Sabay di lang basta single punch. Tol pang Tekken na to. Kung usapang wordplay, I'm the generous. Tol pang Ellen ako. Oo, matidiscover. Kasi yung mga written, killer, mala lose yourself.
Ikaw pwede ka rin ma-Ellen. Keller, mamamute and deaf! Amusing magpakalat, sobrang diin and then tender at juicy mga banat. Even this kid can tell. O ano, hindi ka na kid? Ikaw na si God Kid lahat. Mas para sa akin ang pauto. Sige gawing God Kid, yang good kid, total kukulangin yung rounds mo, outsu! Eh ano kung Diyos ka na magiging? May Manuel at ikaw na sa lilim. Mapapil na ligaw pagkatitig, sasapakin pagkat dito nahilig. Kung tatlo na ang mga Diyos, ha, at kayo ni Manuel ang napili. Itong ikatlo magbibigay nahiya pagkat sa ikatri na halilib at kalabitin. May potensyal sana kaso masyadong kumpiyansa. Kaya ngayon tanggapin mo sa Formado Balandra. Kaya future champ na liga, nasa ika-10 utos na dali. Dahil akin ang kampyonato at wag mong pagnasaan ng hindi mo pag-aari. Siya na-expose sa pagnanakaw. Kaya lahat ng ginawa niya baliwala rin. Pero walang kung susundin mo pa rin ikalabing isang utos, kid. Wag kang aamin. Tayo mo. Tayo mag-iye! Grabe. Grabe. Tang inang Diyos yan. Alimaw, bumara, fuck. Too much. It's too much for Good Kid, no? Sobra-sobra si Diyos para kay Good Kid. Hindi match yung laban, men. Hindi, isa yun, no? Hindi match yung laban. And para sa akin, ang aga nila magtagpo, no? Sa quarterfinals sila nagtagpo. Feeling ko yung Razik versus Kilua, pang semifinals na yun eh. Tapos itong Diyos versus Good Kid, pang semifinals na din. So, itong dalawang to, grabe. Itong dalawang MC na nag-advance sa finals, no, si Diyos tsaka si Kilua. Looking forward ako sa magiging battle nila talaga. Kasi parang nakukutuban kung ibang klaseng battle yung mangyayari doon. Patayan siguro yun, no. Sayang lang hindi ako nakapanood ng live. Sayang kasi hindi ko matrace yung place eh. Papunta na dapat ako noon kasi hindi ko matrace yung place kaya sayang. Pero props, ang galing ni Diyos, pucha. Ang galing ni Diyos. Wala akong masano. Too much. It's too much talaga. Para sa akin, hindi naging match yung battle. No? On paper, maganda yung battle. Diyos versus Good Kid, yes. Ang ganda ng battle on paper. Pero, nung pinanood ko na, fuck, ang layo. No? Magkaiba sila ng style. And, mas effective si Diyos compare sa style na ginamit ni Good Kid. No? Although, pinakamalakas na round ni Good Kid yung round 2. Pero hindi enough yung round 2 lang, no? Kasi yung buong round 1 to 3 ni Diyos is halimaw eh, 'di ba? So yun na that's explain ng lahat, no? Sobrang halimaw yung pinakita ni Diyos dito. Isa 30 points for him. 30 to 25 all 3 rounds Diyos. Lumalamang talaga ng lumalamang si Diyos once na maabutan niya yung performance ni Good Kid. Hindi natatapos doon, kundi tinatambakan niya pa ng ilang mga haymaker bago niya tapusin yung round. So napakaganda nun. Enjoy ko yung battle, napakaganda nun. Props sa dalawang MC, pero all 3 rounds Diyos. Yo! Bloodware at Battle League! Ang laban, Jones versus Good Kid! Magigay sa mga beses kung nagustuhan nyo! Sagay maraming hype ang dispa natin. Ekisa. Yeah. Watch our shit. Parang namin kumain. Joke lang. Pero, ang boto ng Urado! 3-2! Uy! 3-2! Advancing sa semi-finals, mag-iyay tayo lahat para kay Joe! Tang ina 3-2, dikit. So pakinggan natin yun. Una na ako. Shoutout sa Motos Battle League, 639 Clothing. Papaiklihin ko na lang yung judging ko. Round 1, Joss. Malalakas yung wordplay ni Good Kid. Sobra. Technical, pero medyo madaming dull moments. Yes, totoo yun. Kay Joss, unang 4-bar setup niya ata, haymaker. Yes, totoo. Haymaker na kagad. Yes, totoo yun. So parang dun pa lang na ano niya na nakuha niya na kagad yung momentum. So ayun, 'di ba? Nakita ni Zaki 'yon
kung babalikan nyo kung ano yung sinabi ko sa round 1 ni Joss, ito yon. Sinabi ko yon na umpisa pala nakapag-start na agad or nakapag-set na agad ng standard si Joss dun sa round 1 niya na ganito dapat yung power, ganito dapat yung energy na mangyari sa buong round, and once na bumaba siya dun, mahahatak yun, no? So, yun. Nung round, tapos tuloy-tuloy pa, tapos solid din yung ender. Round 2, binigay ko kay Good Kid. Malakas kasing malakas yung round ni Joss, pero mas nagustuhan ko yung kay Good Kid doon. Round 3, ayun, siguro parehas lang sila sa quality ng written, pero feeling ko lumamang si Joss sa angles at structure ng rhymes. Tama Build yun. up papunta sa punchline. Yun, kaya mas tumatama yung kanya, mas naging epektibo yung kanya. Props kay Good Kid at congrats kay Joss. Yo, Esmago, shoutout Triangulo sa Swamp Boys. Ako isa sa bumoto kay Good Kid. Siguro, preference ko pagbase ako dyan. Siyempre, judging ko to, panalo yung gusto ko dito. Hindi, pero yun nga, sa akin lang, masasabi ko lang, round 1, mas naman talaga sa delivery sa boss, malaking factor yun. Pero dahil bubasa ko sa technicalities, hindi naman sloppy yung performance ni Good Kid. So, mas nilista ko mga mas trip ko na punchline. So, mas lumamang sa akin ng punchline count si Good Kid. Tapos, yun nga, pili lang talaga yung mga kinuha ko, pero mas lumamang talaga si Good Kid. So, yun, round 1 kay round 2, lamang pa rin si Kid pagdating sa punchline counts. Tapos yung delivery nila para sa akin medyo tayo, mas pinakamalakas si Good Kid para sa akin yung round 2. So pero lumamang pa rin si Good Kid. So doon sa round 2, doon ako bumoto kay Joss kasi bukod sa mas marami siyang mas malakas na binanat doon, mas pinaka-best delivery niya na para sa akin. So yun, bali, one binoto ko si Good Kid. Okay. So, na next kasi isa din ako sa bumoto kay Good Kid. Bali, bababa ako siya i-explain. Round 3, kay Joss yun. Malinaw kasi nag-i-stutter si Good Kid para may kinapa siyang linya dun. Tama. So, malinaw yun para sa akin, kay Joss. Round 2, Good Kid yun. Kasi parang nababad masyado sa line marking si Joss. Parang naka-apekto siya kasi maganda, isiksik mo lang siya sa 4 bars, 8 bars na lane marking nung una. Ginawa niya yung lane marking sa round 3. Parang naano lang. So, round 1, tie sa akin yun. Kasi maganda parehas. Mas malakas yung start ni ni Joss para sa akin. Pero, may mga magagandang punchline para sa akin si Good Kid. Tapos medyo may parang mga, kasi ito judging ko rin to. May pareha sila, may mga pilit na linya para sa akin, may reach na linya para sa akin. Okay. Binilang ko 'yon, mas medyo madami yung kahibli lang naman. Mas madami yung reach na ni Joss. So bali 3 Good Kid. 3 Joss, 2 Good Kid. Round 1 tie. So, nag-iisip ako kung sino. Ako yung huling bumoto eh. Si Joss, may mga ender siyang magaganda. Yes. Yung round 1, tapos yung round 2 niya maganda yun. Ender na. Kaso, naano ako sa lane marking niya. Parang ginawa niya na ng round 1, round 2, round 3. Parang, yun na lang yung nag-decide sa akin. Parang, parehas kayo sila magaling eh. Hinanapan ko na lang sila ng yung mali nila. So, naka-apekto sa akin yung pagla-line map niya, hiniwalay-hiwalay niya. Okay. Kaya boto ko Good Kid, pero takin lang si Joss, yun lang. Pabibilisin na lang natin, Jabo. Binoto ko si Joss at bumase lang ako sa punchline counts. Okay. Base sa kung ano yung tumatak sa akin at yun ang kinalabasan. Yun, headshot KOG 1006. Binoto ko sa laban ng Good Kid versus Joss, si Joss. Round 1, binoto ko si Joss. Though opener si Good Kid, siya nag-set ng tone ng laban. Pag pasa ng round kay Joss, sobrang lakas ng opener niya na tipong 4 bars pa lang may punch na agad na iba, sunod-sunod ang round 1.
Round 2, binigay ko kay Good Kid bukod sa rebat niya na cornea, tas yung rebat niya sa line ni Diyos na eyelid, iba. Tas sunod-sunod din hanggang sa point nung Smooth Criminal. Sa yun. round 3, eto na, yung deciding factor ng laban. Nagkatalo sila sa consistency ng performance na throughout the battle, iba yung consistency ni Diyos na paangat. Yes. Sa round 2 lang siya naging flat. Si Good Kid sa round 3, medyo nawawala siya. May mga pinapasang linya Yes, totoo yun. na napapasabi na lang siya ng tapos yun lang. Pero tangin ng battle yun, classic shit yun. Binoto ko si Diyos, 2-1, 1-3 kay Diyos, round 2 kay Good Kid. Props sa kanilang dalawa, classic shit. Okay, so malinaw yung judging ni Headshot. Nagustuhan ko yung judging niya. So, wala tayong nakuhang kaparehas na all 3 rounds. Sabi ko sa inyo, yung pinakamalakas na round ni Good Kid yung round 2 eh. Diba? Kaya parang most of the judges binoto si Good Kid sa round 2 kasi yun nga yung pinakamalakas na round. So, nakita natin yon, props sa atin yon, ang galing natin doon. Pero all 3 rounds pa rin ako kay Joss kasi para sa akin yung round 2, even din yung pinakamalakas na round ni Good Kid, nahigitan pa rin yun ni Joss ng ilang mga linya lang naman. So, ayun. Nagustuhan ko yung battle, pucha. Looking forward na ako sa finals. Gusto ko na sanang finals na yung panoorin, pero meron pang semis. Syempre, kailangan pa rin natin respetuhin yung Blizzard tsaka yung Snag. So, panoorin natin yan. Tignan natin yan. Judge pa rin natin yan. Let's see kung lalo na yung Blizzard. Actually, inaabangan ko yung bawi ni Blizzard dito kasi syempre, ang ganda ng performance niya kay Saipa. And alam ko, nabitin siya doon kasi hindi nga handa si Saipa. So, looking forward ako sa pagbawi ni Blizzard. Then, syempre, looking forward din ako sa bawi ni Snag kasi nag-choke nga siya sa laban niya kay Okram. So, sana tumodo si Snag dito against Joss. No? So, kita-kits tayo sa semifinals. Killua versus Blizzard. Yun yung unang re-review natin. So, siguro Saturday, Sunday, pahinga muna ako bukas, no? So, kita-kits tayo doon sa semifinals ng tournament na to. So, 3 battles na lang re-review natin. Then, alam ko inaabangan nyo to, PSP. Reviewin na natin yung mga battles sa PSP. Okay? So, kita-kits tayo mga kumag. Peace out.